Magandang hapon po muli sa bawat isa. Maganda yung inawit natin kanina na trust and obey sapagkat ito'y reflection ng ating tatalakayin, no? Pagdating sa chapter 16 ng ating Confession of Faith patungkol sa good works, no? And particularly sa paragraph 3 na may pamagat na the source and practice of good works. Basahin po natin yung chapter 16, paragraph 3. Let's read. Their ability to do good work is not all of themselves, but wholly from the Spirit of Christ, and that they may be enabled thereunto. Besides the graces they have already received, there is necessary an actual influence of the same Holy Spirit to work in them and to will and to do of His good pleasure. Yet they are not bound to perform any duty unless upon a special motion of the Spirit, but they ought to be diligent in stirring up the grace of God that is in them. And nailista na po dito kung ano yung mga text na in-exposit nila kung bakit nila nabuo itong paragraph 3 ng ating mga framers. So yung ating prelim sa ating pag-aaral ngayon is the Spirit that regenerates the heart of man and imputes the graces of God, enable them to respond in covenantal responsibilities, exercising their new life in Christ, necessitates the good works that lies solely in the Spirit of Christ. Therefore, the source and practice of good works are from God alone. So, isa din sa sinabi ni Joel Beakey, no? As the Holy Spirit opens the eyes of faith to enable the believer to apprehend the gospel of Christ, the Spirit manifests the glory of God in the believer's heart and transforms the character and conduct of his life. So may kita po natin dito na ang patuloy na isinusulong ng ating confession of faith pagdating sa ating good works, hindi ito ayon sa decision ng ating sariling laman or ng sariling kaisipan ng isang natural man, bagkos ito'y galing pa rin sa pananampalataya at trabaho o pagtatrabaho sa atin ng banal na spirito para maihayag yung kalwalhatian sa atin ng ating Panginoon. That's why nagkakaroon tayo ng pag-response sa biyaya ng Diyos na tayo umakto din ng naaayon base sa moralidad na ipinakita sa atin ng Diyos ayon sa kanyang salita, sa kanyang batas, at sa tulong ng banal na Espiritu. Nilagay ko dito na note, whenever we speak about the Spirit, since ito yung sinasabi ng Confession of Faith na it is wholly from the Spirit of Christ. Nilagay ko rito, whenever we speak about the Spirit, we can never dissociate the Word of God with which where the man placed their faith that inspires them to respond according to the pleasure of God. So, as God does all that He pleases, sabi sa Psalms 115 verse 3, lahat ng lahat ng nakakalugod sa harap ng ating Panginoon o para sa Panginoon ay kanyang ginagawa. The principle of His character is non-negotiable. Therefore, He put His Spirit in us to give us the ability to discern His will and do them accordingly to His written law and written word. So may kita natin yan na since ang lahat ng nakakalugod sa ating Panginoon ay kanyang ginagawa, no? At bilang isang sa natural man, bilang isang makasalanan na walang kakayanang gumawa ng mabuti at yung kanyang inclination ay palaging papuntang kasalanan, ang ginawa ng Diyos ay binigyan tayo ng regeneration at inilagay niya sa atin yung kanyang banal na spirito para magkaroon ng bagong kaisipan at puso yung ating laman. May kita natin sa John 14 verse 26, sabi doon, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. May kita natin dito na sa John 14 verse 26, make it realized and more concrete
in the mind of the believer that everything we know that give us knowledge on how we perceive everything accordingly to His will is solely dependent to the Word with which the Spirit remind us. So ito yung ating nais na makita, no, na ang good works, yung pinagmumulan ng good works and yung practice natin na kung bakit natin ito ginagawa ito as believer ay huli galing lamang sa banal na spirito kay Kristo at ayon sa kalooban ng Ama. So may kita natin yung pagkakaisa ng banal na Trinidad, no? Para tayo ay i-enable para magkaroon ng tamang response sa kanyang pagkakatawag. So this lecture must lead us, and I pray, into much humility sa harapan ng Diyos at gayon din sa ating mga kapatid. Higit na pagmamahal sa ating Panginoon and higit na dependence sa kanyang awa as we persevere, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. And bilang parte ng ating exposition, ay natin ko po sa tatlo yung ating pag-aaral. Una is their ability to do good works is not all of themselves, but wholly from the Spirit of Christ. So we can note here that good works are being performed only by the believers. So, narinig na natin ito sa note din ni Pastor Ayer last week na ang pagpe-perform ng good works ay mangyayari lamang kung ikaw ay believer o mananampalataya. Ngunit inilagay ko din dito na good works are being performed only by the believers but the causality are extrinsic. No? May exclusivity, yung good works, ito ay para sa mga believer, but yung causality or yung cause and effect ng kung bakit tayo nagkakaroon ng good works ay extrinsic. No? And when we say causality or extrinsic, we're talking about the relation of cause and effect of something that enabled to happen by the outward power. No? So, yung sinasabi natin dito na yung good works na exclusive for a believer, hindi galing sa kanya yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng kakayanan na gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, at hindi rin siya mismo yung soul na reason kung bakit siya mismo ay nakakagawa. No, it is extrinsic. Ito ay galing mula sa labas. No? Ito ay galing mula sa ating banal na espiritu at ayon din sa salita ng ating Panginoon. So, makikita natin yung good works are caused by the graces of God, and it necessitates the man to reflect in God's moral standard. Makikita natin sa Philippians 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Since it is the God who works in us, hindi natin mapipigilan na mag-reflect yung character ng ating Panginoon sa ating katawan. So, bilang question, no? Ano nga ba yung mga bagay or what are the things that's not pointing to good works? So, may nilagay akong dalawa. And number one, it is not from natural man. May kita natin na ang sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi ni Paul, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. So ang natural man na walang pananampalataya kay Kristo ay walang kakayanan na tanggapin yung mga bagay patungkol sa Espiritu. Therefore, kung ang good works ay sinasabi, no, na galing sa Diyos o inspired by God, therefore, hindi maaari na ang natural man ay makapagpakita ng good works. No? For he is not able to understand them, the Word of God, the will of God, because they are spiritually discerned. So, blinded sila ng sin, hindi nila makita yung katotohanan na sinasabi ng Espiritu. So, it is true that good works are only for the believers na mangyari.
Pangalawa na inilagay ko dito is not a meritorious, yung good works is not a meritorious work for salvation. So kung ito'y magmumula sa natural man, being sinful and depraved sa kanyang puso, it can't be done to acquire salvific blessings such as justification primarily, sapagkat yung justification ay isa sa pundasyon ng ating kaligtasan. No? May kita natin si Paul, no? He denounces all of his personal achievements, titles, and pious service nung siya ay nasa Jewish tradition pa or siya ay nagpa-practice pa ng Jewish religion. May kita natin sa Philippians na yung kanyang 7 pedigree, dininay niya, no? At pinagpalit, tinuring yung basura para siya ay makakilala sa ating Panginoon. There's no other way na gagamitin ng natural man ang good works or anything that is morally right in humanity maliban sa kanyang selfish desire. So, if a natural man ay magpa-practice ng good works, masasabi natin na wala siyang ibang paggagamitan nito, no? Kundi sa kanyang mga selfish desires. It is evident sa Galatians 5:17 to 21, sinabi ni Apostle Paul, "For the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do." So may kita natin yung contrast ng flesh and the spirit, no? Kaya bakit hindi maaari na yung good works maging good, no, sa harapan ng Diyos kung ito'y nagmumula sa isang natural man. Diniinan pa nito sa verse 18, "But if you are led by the Spirit, you are not under the law." And sa verse 19, "Now the works of the flesh are evident, such as sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such thing will not inherit the kingdom of God." So kung sino yung mga ah, nasa flesh, nang wala pa pananampalataya sa Espiritu, or means kay Kristo, at walang Espiritu ni Kristo sa kanyang sarili, sinasabi ni Apostle Paul na na yung evidence na meron sa kanila itong mga kasalanan na binanggit ni Apostle Paul. And those who do such things ay hindi makakapag-inherit o hindi makakapasok sa kaharian ng ating Diyos. Therefore, those heirs of God are the only one who can practice the things of the Spirit, such as in verse 22 na sinabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5, by having the fruits of the spirits. So the second question na maaari nating matanong ano naman nga ba kung ano yung mga kung ano ang good works, no? At paano natin ito madediscern kung ito'y tunay na galing sa ating Panginoon? Unang nilagay natin dyan, it was being exercised by the regenerated man. So John 15 verses 5 onwards, sabi ni Christ, "I am the vine, you are the branches, whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing." So sinasabi dito ng Kristo that we can do nothing apart from Him, aside sa paggawa ng kasalanan. At may kita natin to dito na si Kristo bilang vine and tayo na bilang branches. At kung tayo ay truly naka-abide or may pananampalataya kay Kristo, He it is that bears much fruit. No? Kaya masasabi natin that it is the one who abide in Christ, believe in Christ, he it is that bears much fruit. So Christ simply stating that this fruit, especially doon sa
5 verses Galatians 5:22 that this fruit including good works are only found in every believer because of their faith, abiding act nila kay Kristo at sa kapangyarihan ng banal na spirito. Ang dinidiin natin dito ay yung pagkakaroon ng good works ng isang tao ay nakabase lamang din kay Kristo at sa kanyang Espiritu. The second one na ating ibinigay is, it is that good works is the evidence of our salvation. Salvation na mula sa ating Panginoon. Naalala natin na yung ating study sa justification, ito ay solely galing kay Kristo. No, sa kanyang ginawa sa kanyang cross. It is the evidence of our salvation that keeps working in us by the Lord. Going back sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So quoting from Rob Ventura's exposition sa 1689, sinasabi niya dito na si Paul, he is telling them, yung mga Philippian Christians, no? He is telling them to work out, not to work for their salvation. He is telling them to work out for the salvation they already have in Christ. He is speaking regarding the working of their new Christian life in a life of gospel and holiness with increasing conformity kanino kay Kristo pa din. So si Kristo yung nag-enable yung kanyang banal na spirito, and even yung goal kung bakit kailangan ng good works ng isang tao, si Kristo pa din yung end. Kung bakit tayo binibigyan, no, ng mga commands ng ating Panginoon para sundin. Because as He commands to work in our salvation, as He command to work out, no, sa ating salvation, sa ating sariling salvation na tanggap mula kay Kristo, we don't have to be afraid o magkaroon ng pangamba, no, but be glad for God works also within us. So may kita natin dito, no, na kung gaano yung sinasabi ni Kristo na for my yoke is light. No? So make natin dito that how light is the burden and how equally yoked we are in the presence of God. Na hindi niya lang tayo hinayaan, no, or iniwan, binigyan or hindi na lang tayo binigyan ng duty at iniwan na sige, binigyan ko ng salvation, binigyan ko na kayo ng spirit, kayo nang bahala magtrabaho sa sarili nyo. Kundi pinakita dito ni Apostle Paul na even yung ating Panginoon patuloy din na working sa ating buhay. He is speaking a life of doing good works by the power of the Holy Spirit as we are commanded in the Word of God. So with this view of good works, mga kapatid, bilang ito'y galing, no? Bilang naunawa natin kung saan ba talaga nang gagaling yung ating yung inspiration or yung desire, kung bakit natin dinedesire na makapaggawa ng tamang obedience sa ating Panginoon. This helps us to discern three separate error according to David Dixon. Quoted from Baptist Symbolics of James Rennie Hunt, sabi ni David Dixon, kung may ganitong tayong pananaw, no, pagdating sa good works, kung alam natin kung saan nanggagaling at kung saan nanggagaling yung kakayanan para i-practice ito, may iwasan natin yung tatlong error na pinapresent ni David Dixon. Number 1, do not the Pelagians err who maintain that good works are done by the strength of our free will, are conformed to the law of God and worthy of the kingdom of heaven? Yes, they do err. So huwag tayong maging Pelagians na yung good works natin ay sinaalang-alang natin sa ating sariling kakayanan ng ating laman at gayon din ng ating free will, sapagkat alalahanin natin na yung indwelling sin is reality pa rin sa bawat buhay ng mga Kristiyano. So kung ang
ang kung ang panggagalingan ng puso ng good works na ipepresent natin para sa ating Diyos at din sa ating mga kapatid, hindi natin maiwasan na ito yung magkaroon ng dungis o taint ng kasalanan, and hindi ito kailanman magiging pleasing sa harapan ng ating Panginoon, because this negates the sovereign will of God to work in us. Sinusuppress natin yung kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon na patuloy na magkumilos, patuloy na mag-renew sa ating puso't isipan sa tulong ng Espiritu, ng preaching, kung patuloy natin i-consider ang flesh natin bilang source or instrumento para tayo makapag-practice ng mabubuting bagay na 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 na, na mabubuting bagay. Pangalawa, do not likewise the papist err, that good works may be done by a mere general and common influence from God. Yes, yung mga papist ay nagkakamali sa ganitong ah sa ganitong ah, sa ganitong pagtayo, no, sa kanilang view pagdating sa salvation, no, as salvation being specific, kaya nga meron tayong election na doctrine, and as salvation ay intentional to every believer, mga elect believer, gayon din. So as the same with its fruit or evidence na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung gaano naging intentional yung Diyos sa bawat pinili niya, sa bawat tao niya na ililigtas, hindi naman siya nagpakita ng ah, ng knowledge generally na kayang intindihin ng simpleng tao nang walang pagkilos ng banal na spirito, no? Ibig sabihin, meron tayong kanya-kanyang discernment na binigay yung Diyos. Meron siyang binigay na timeline, meron siyang binigay ah, na, na body kung sino-sino yung mga i-elect niya. So therefore, hindi natin pwedeng tanggapin na yung good works ay kayang ma-perform ng even ng mga unbeliever na siyang nasa kingdom of evil. No? Kasi kung ganito lang din yung stand natin, wag na tayong magkaroon ng scripture na para pag-aralan pa o ma-preach pa sa bawat local church. Kung gayon din naman na general naman pala, no, at kayang intindihin ng kahit sino. Pangatlo, do not lastly the Arminian err who maintain the good works flow only from God as a moral cause. Yes, the Arminians ay merong pagkakamali sa ganitong stand din nila pagdating sa good works, no? Na yung good works ay response lamang as a moral cause. If a good works will be a moral cause, hindi na natin kailangan ng salita ng Panginoon bilang batayan upang ituring na mabuting gawa ito at upang masukat kung ito'y ayon sa kalooban ng ating Panginoon o ayon sa preceptive wills ng ating Panginoon. Maging batayan na lang natin ay ang ating sarili. Ngunit kung i-consider natin yung ganitong stand at ganitong kaisipan, ito'y pagpapakita lamang ng ignorance natin sa kanyang salita at walang tunay na pagkakakilanlan sa ating Panginoong Jesus. So, kung naunawaan natin na yung ating salvation is from the Lord, ganun din yung ating evidences and fruits na may papakita, iasa lang din natin sa ating Panginoon, sapagkat kung iasa natin ito sa ating sarili, ganito yung kalalagyan natin. Tayo mailalagay sa malaking error at patuloy na mag-mislead. Gayon din sa mga makakakita, mamimisrepresent natin yung ating Panginoon kung hindi tayo fully magsasubscribe sa scripture sa kung ano yung ating
gagawin or ano yung ating susundin. So as we continue with the Philippians 2:13, sa verse 12b, sinabi ni Paul, and again sa verse 13, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. I think ito yung tutulay no, sa second part ng ating paragraph 3, and that they may be enabled thereunto, besides the graces they have already received, there is necessary an actual influence of the same Holy Spirit to work in them and to will and to do of His good pleasure. So sabi ni Jeffrey Smith and Gary Hendricks sa 1689 na exposition ni Robin Tura, binigyan niya tayo ng tatlong vital principles regarding the doing of good works in this passage sa Philippians 12 and chapter 2 verse 12 and 13. So i-consider natin yung number 1. Now when it comes to good works, our working and the work of the Spirit in us happen together at the same time. So in verse 12, Paul commands us to work. Makikita natin yon. But in verse 13, he tells us that God working in us both to will and to do for His good pleasure. So dapat ba itong magbigay sa atin ng confusion? So sino ba talaga dapat yung nag-work sa atin? Sarili ba natin o yung Diyos lang muna? No? So, ngunit may kita natin dito na ang pagtatrabaho ng believer, no, at ang pagtatrabaho ng ating Panginoon sa ating sarili, they happen at the same time. So God's working does not stop, nor is it in some way hindered because we work. Or on the other hand, God's working does not at all remove the absolute necessity of our working. So may kita natin yung makita natin yung harmony, no, kung paano yung tao ay nagre-respond sa kanyang responsibility, no, nang siya ay nakatanggap ng salvation, at gayon din yung pag-preserve sa atin ng ating Diyos na siya ay tumatrabaho, patuloy na tumatrabaho sa atin, eh hindi nagkakaroon ng trouble, no? Hindi nahihinder yung pag-work ng ating Diyos dahil nga nag-persevere tayo or nagtatrive din tayo na ma-work out yung salvation na ibinigay sa atin through means of grace na ibinigay sa atin. The working of man out of salvation does not give confusion to the work of God within us. A second principle is that the underlying and ultimate cause of our working is God. By the Spirit working in us, there is our hope and our confidence. If we are in Christ, the Spirit of God is working in us to will and to do of His good pleasure. This is the ultimate cause of our good works. So malinaw na sinasabi na yung ultimate cause daw ng ating na yung ultimate cause kung paano ang Diyos ay nagwo-work sa atin ay sa pamamagitan ng kanyang spirito. Nakita natin kanina sa John 15, tama. Wait lang. Ayan, na yung kung nakita natin kung paano yung sa John 14:26 sinabi ni Christ na yung helper ay yung spirito na ibibigay sa atin ng Diyos para siya ay mag-work sa atin, ipaalala yung kanyang salita, yung mga tinuro ng ating Panginoon, gayon din sa atin na tayo as we work for our own. Kung yung Diyos Ama ay patuloy na tumatrabaho sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, how much more tayo na kanyang creation ay dapat din na patuloy na magkaroon ng pag-asa sa ating banal na spirito. A third principle is that while God's working in us is the ultimate cause of our good works and is the basis of our hope and confidence, our actual obedience and the working out of our salvation is to be the focus of our deliberate and personal effort.
So makita natin yung balance dito. No? The promise of God working in us is the source of our confidence and ability in this matter. But our conscious, obedient conformity to His Word is the means by which He brings it to pass. So makita natin, pinangako ng Diyos na siya ay working din together with our effort, no? Ito yung binibigay sa atin ng Diyos na bilang confidence and source ng ability para mai-practice yung 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 pagsunod sa ating Panginoon. So we are commanded to work out our salvation with fear and trembling, while the fact that God is working in us both to will and to do for His good pleasure does not change this at all. So the fourth principle is that the evidence that the Spirit of God is working in us is the fact that we are working. So the very evidence na tayo ay patuloy na umaasa o yung source natin ay yung kapangyarihan lamang ng banal na spirito is yung katotohanan na kung tayo ay patuloy na nagpa-practice ng ating salvation by participating sa means of grace, pag-attend ng Lord's Day, paggawa ng mga bagay na nasa Espiritu. Good works are caused by the Holy Spirit, without whom we can do no work that is truly good and pleasing in God's sight. However, no, ganyan pa din sabi ni Sam Renihan, at the same time, the Holy Spirit does not do the good works Himself. Ito'y patuloy lamang na nag-inspire sa atin, nagpapaalala sa atin ng mga kalooban ng Diyos, but it is on our end to do those works. Tayo yung may responsibility na tumugon doon sa pagkakatawag ng ating Panginoon. Therefore, we must seek to do them prayerfully and with a sense of our dependence upon Him. Sabi ni Sam Waldron, not only is the previous grace of the Spirit crucial, but a present actual influence is also necessary. So, yes, kailangan yung mga grace of God na na biyaya or gift ng ating salvation na ibinigay din ng Espiritu. Sinasabi dito ni Sam Waldron na yung yung present actual influence na yung mismong person na siyang nagbigay ng mga biyaya ng kaligtasan sa atin ay kailangan na patuloy ding magtrabaho personally, no, sa kanyang object na kanyang salvation. Nakita natin sa Ezekiel 36 verse 26 to 27 kung saan yung regeneration process or regeneration na ibinibigay ng Espiritu sa kanyang pinili, siya mismo yung nagwo-work. Siya yung mismo yung nagbibigay ng bagong new heart from the stone to flesh, no, bagong kaisipan. It is the present actual influence ng banal na Espiritu. Whenever the sovereignty of God manifested in the activity of the Spirit is so emphatically stated to be the cause of good works, the depraved human heart almost automatically will draw a perverse deduction. So ano yung ibig sabihin nun? It will reasons, sabi ni Sam Waldron, since I am unable to do as a sinner, di ba, bilang tao, isang tao na siyang may pananampalataya, may kakayan din daw na magdahilan, no, para makatakas, no, na mag-perform ng good works. Ito yung sinasabi ni Sam Waldron na perverse deduction. Since I am unable to do any good work without the Spirit, since sinasabi nga natin na yung source ng good works ay yung banal na Espiritu,
I am at liberty to wait for the moving of the Spirit before I attempt to perform any good work. Sabi ni Sam Waldron, what is wrong with this seemingly logical deduction? Because it equates the influence of the Spirit with certain emotional sensations or feeling. Kung ganito daw yung ating iisipin palagi, no? Na anytime na 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 iisipin natin na gumawa ng good work, eh hindi na pala natin kailangan mag-antay ng physical na or hindi na natin kailangan mag-isip na ano to na sorry. Ayun nga, sinasabi nga na yung kung ganito daw yung sinasabi natin na aantayin ko yung banal na spirito para mag-push sa akin na gumawa ng good works, eh malayo daw yung tao na na magantay, nagpumilos yung banal na spirito niya. Eh ang problema, hindi naman siya parang emotion nga or feelings lang na mararamdaman natin dahil ito ay divine being na siyang kumikilos sa atin. Such an equation, the Bible nowhere supports and in fact refutes. Sabi sa Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. So may kita natin that this deduction makes the motion of the Spirit the rule of our duty. The rule of our duty is, however, the preceptive will of God. This deduction contradicts the assertions of Scripture regarding human responsibility. So, di natin pwedeng ipantay yung influence ng Spirito, which is nanggagaling din naman sa banal na salita ng ating Panginoon, sa emotion natin or sa feelings natin, sapagkat ito'y magkaibang bagay. Ano yung pinoproduce ng Spirito, ng salita ng Diyos? Ito'y nagpo-produce ng, ito'y nagre-reveal, no, ng kalooban ng ating Panginoon, while yung ating sariling emotion or feelings ay patuloy pa rin na inclined sa ating natural man or being sinful. Kaya hindi trustworthy, no? Na uupo ka lang sa isang tabi, then kakausapin mo sarili mo, ano ba, kailangan ko na bang gumawa ng good works? So kung kailangan natin, kung tayo nag-iisip ng ganon, ang better response natin sa bagay na yon, eh patuloy na lumapit, buksan yung Biblia at patuloy na manalangin at basahin yung kanyang salita. At doon natin makikita kung ano yung mga dapat gawin natin at hindi tayo magbase sa sarili nating kakayanan, no? Sapagkat ito yung magdadala sa atin sa errors, no? Ng mga nabanggit natin kanina, gaya ng mga Pelagians na nagre-rely sa kanilang sariling strength. Gayon din, the same with our emotion and feelings. Ito'y galing din sa ating strength, ating sariling pag-iisip. Nakikita natin sa pag-iisip. So, kaya kung ganito yung ating magiging kaisipan sa pag-discern kung kailangan na ba nating mag-perform ng good works, kung itutuon natin yung ating kaisipan na kailangan kong humarap sa salita ng Diyos para i-discern kung ano yung aking gagawin, yung magiging magiging ruler ng ating duty or responsibility sa biyaya ng ating Panginoon ay manggagaling lamang, sinasabi ni Sam Waldron, sa preceptive will of God na makikita sa ating mga Biblia. So, ito'y makakancel na yung pag-rely ng tao, no, sa kanyang sarili as a respond sa kanyang responsibility. So doon natin makikita, no, na even
ah, even andun yung grace na ibinigay sa atin ng Diyos na pwede nating i-acquire, pwede nating na tayo makapag-participate sa mga biyaya ng ating Diyos, eh necessary pa rin na yung Espiritu ay patuloy na personal na tumrabaho sa ating, sa bawat believer, no? Sapagkat ito'y laging prone na magkamali, laging prone na mahulog sa pagkakasala kung patuloy na mag-rely sa kanyang sarili. Kaya balikan natin yung John 14 na sinasabi ni Christ na yung Espiritu nga, yung patuloy na magiging helper natin, no, as we walk in this world. Patuloy na magpapaalala ng lahat ng mga sinabi ni Kristo. So kung wala tayong binabasa, walang ipapaalala sa atin yung Espiritu. Kung walang ipapaalala yung Espiritu, wala tayong tamang pag-respond sa kalooban ng ating Panginoon. And therefore, ito yung maglilid sa atin sa kapahamakan. So sa pangatlong part ng ating uh, um, ng paragraph 3, sabi doon, yet they are not bound to perform any duty unless upon a special motion of the Spirit, but they ought to be diligent in stirring up the grace of God that is in them. So given na tayo ay may binigyan na ng biyaya ng Diyos at the same time andito yung Espiritu na patuloy na nag-work sa atin within us, eh hindi tayo iniiwan na 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 idle, hindi tayo iniiwan na walang gagawin, no? Sabi ni James Renihan, this emphasis on the priority of the Spirit's work does not imply quietism. So ano nga ba yung quietism? Sabi ni Ayan, so yung emphasis daw sa pangatlong section ng ating ng paragraph 3, eh, hindi nag-i-imply ng quietism or or ng quietism. So sabi ni Google, no, yung quietism, a doctrine of Christian spirituality that in general holds that perfection consists a passivity or being quiet of the soul in the suppression of human effort so that the divine action may have full play. So kung ganito yung ating magiging understanding, no, pagdating sa good works, na hindi pala nagpo-promote ng quietism kung nagtatrabaho sa atin yung spirito at kung may biyaya ng available sa atin, eh hindi pa rin ito magpo-promote na wala pa rin tayong gagawin at para hayaan na lang natin na yung Diyos lamang yung magtrabaho sa atin. Hindi maaari, no? Sapagkat believers are still duty-bound to perform good works without waiting for any form of spiritual urge. They are not to grow negligent, as if they were not bound to perform any duty unless upon a special motion of the Spirit. To the contrary, the disciples must be diligent in stirring up the grace of God. So, sabi ni, para mas mapadali yung ating uh, study, sabi ni William Bridge, he offers this advice. Sabi niya, God hath given us diverse ordinances to be exercised in, that if we be dull and weary in one, we may go to another. So pinakita ng ating sinasabi dito, no, sa ating confession of faith na merong means of grace na binigay sa atin yung Diyos para tayo ay mag-partake and patuloy na abide sa kalooban ng ating Diyos na nagli-lead sa good works, nagpapakita ng evidence ng ating pananampalataya. Gayon din, yung Spirito, yung Triune God, ay patuloy din na nagtatrabaho sa atin so that magkaroon tayo uh, uh, ng diverse ordinances para ma-practice or ma-exercise yung ating kaligtasan. Sabi niya ni William Bridge, if you be weary in prayer, you may go to reading. If weary in reading, then go to meditating. If weary in meditation, you may go to conference. And kung walang conference, punta ka sa local church mo, magkaroon ka ng fellowship with your brethren, magkaroon ka ng fellowship sa prayer meeting. So madaming binigay sa atin yung Diyos
no, para tayo ay magpatuloy sa paglakad bilang mananampalataya. If you will if you will spend yourself only in one duty, for example, spend mo lang yung sarili mo sa sige, sa ano lang ako, sa prayer lang ako. Hindi ako magbabasa ng Word of God, di ako may pag-fellowship, di ako mag-meditate. Sinasabi dito ni William Bridge, there will be dullness and deadness upon that believer na nag-stick lang ah, sa isang means na binigay sa atin ng ating Panginoon. Pero if you exercise yourself according to that variety which God hath given you, your heart will be kept up with an holy freshness unto things above. So, ganun lang kasimple pala yung ating pag-engage, no, sa kung paano gawin yung kalooban ng Diyos or kung paano makipag-partake sa good works na nais makita sa atin ng ating Diyos. Ito'y simple lamang sa pamamagitan ng paglalagay ng ating sarili kung saan available yung biyaya ng ating Panginoon. Yes, pwede ka mag-pray anytime, but there are times na tayo ay bounded dahil maaaring naiingayan tayo. Pwede tayong magbasa ng Biblia anytime, pero sometimes we are bounded dahil nauutusan tayo bigla, hindi tayo makapag-focus ah, dahil sa trabaho, and even sa church. Sometimes, nahihinder din tayo sa maayos na pakikinig dahil sa influence ng paligid, no? Nasusupress na didistract yung ating kaisipan. So, may kita natin yung indwelling sin na nasa ating katawan, na nasa ating mundo, ay patuloy na tumatrabaho din. So, gayon din dapat bilang Kristiyano, tayo rin ay patuloy na tumabaho, no, na sa pag-pursue ng higit na kabanalan. At gayon din ng may pag-asa sa ating Diyos na siya ring patuloy na tumatrabaho sa ating buhay. Sabi ni James Renihan, stirring up God's grace is not mystical, nor is it the result of some form of self-effort. It refers to the use of the ordinances commanded by God and given to the church. So yung stir up or yung paggamit ng mga means of grace ng ating Diyos ay hindi siya bagay na parang extraordinary or hindi siya it's not mystical, no? And ganyan din hindi siya mula sa ating sariling kakayanan. Sinasabi niya ito'y simply partake lamang sa mga ordinances na ibinigay sa atin ng Diyos. And may kita natin itong mga ito sa chapter 13 ng ating 1689, kung ano yung mga ordinances na yon, such as in our sanctification. Basahin natin sa chapter 13, paragraph 3, in which war, although the remaining corruption for a time may much prevail. So totoo, no, na yung remaining corruption ng ating sarili and ng mundo, it may much prevail. Maaring ma-overcome nito yung mga desires na gusto natin patungkol sa kabanalan. Yet, through the continual supply of strength from the sanctifying Spirit of Christ, the regenerate part does overcome. And so the saints grow in grace, perfecting holiness in the fear of God, pressing after heavenly life. Sa paanong paraan? Sabi, in evangelical obedience to all the commands which Christ as head and king in His word has prescribed to them. So gayon din sa chapter 14, paragraph 1 of Saving Faith, sabi doon, the grace of faith whereby the elect are enabled to believe to the saving of their soul is the work of the Spirit of Christ in their hearts, and is ordinarily wrought by the ministry of the word, by which also by the administration of baptism and the Lord's Supper and prayer and other means appointed of God, it is increased and strengthened.
So yung pananampalataya na nag-enable sa atin, no, para tayo magkaroon ng kaligtasan, gawa din ng Espiritu, gayon din, no, yung ating, gayon din yung mag-maintain o magsusustain sa atin, active din doon yung Espiritu as we uh, engage, no, sa mga means of graces ng ating Panginoon, sa sacraments and other means of God, na makikita din sa chapter 22.5, ano yung mga other means of grace na inappoint sa atin ng Diyos. It is the reading of the Scripture, preaching and hearing the Word of God, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, as also the administration of baptism and the Lord's Supper. So napakadaming binigay sa atin, no? Yung Diyos, no, para ilagay yung ating sarili, no? Para the administration of baptism and the Lord's Supper are all parts of religious worship to be performed in obedience to Him with understanding, faith, reverence, and godly fear. Moreover, solemn humiliation with fastings and thanksgivings upon special occasions ought to be used as in an holy and religious manner. So as we conclude, mga kapatid, balikan natin yung unang parte ng paragraph 3. Let us not consider the strength of our flesh bilang pundasyon o inspirasyon para sa ating paggawa o pagsunod sa ating Panginoon. Kung ang pananampalataya ay patay, kung hindi ito gumagawa, sabi sa Santiago, gayon din ang paggawa ay patay kung hindi ito ayon sa pananampalataya. So, palagi nating ikabit sa ating isipan na ang pananampalataya ay may kalakip na pagkakaalam, pagkakaunawa, at pagtitiwala na kung ilalapat natin sa ating paggawa ng mga mabubuting bagay, ay marapat na may pagsaalang-alang sa salita na siyang ipinapaalala ng Espiritu, na siya din namang ipinangako ng ating Panginoong Hesus, na ibinigay bilang biyaya ng ating Ama, bilang katuwang habang tayo lumalakad sa pagsunod sa Diyos habang tayo'y nasa mundo kung saan present and reality ang indwelling sin. At ang salita at ang mga paraan ng biyaya ay hindi makikita sa kung saang lugar maliban sa lokal na iglesia na iyong kinabibilangan. So, kung meron pa dito walang pananampalataya kay Kristo, huwag ka munang maghangad ng mga pagpakita ng mga mabubuting bagay. Although, kaya mong mag-perform ng mga good things, mga mabubuting bagay, tumulong ka sa pagtatawid ng matatanda, okay yun, sapagkat tayo ay parte pa rin, no? Tayo ay nilikha ayon sa imahe ng ating Panginoon at may kakayanan pa rin na magpakita ng mga ganitong bagay. Ngunit hindi ito ang pangunahing kailangan upang tayo magkaroon ng kaligtasan, sapagkat ang good works na nagmumula sa makasalanan ay hindi ka nalulugdan ng ating Panginoon. Ito'y filthy rags lamang sa harapan ng ating Diyos. Tanging pagsisisi at pananampalataya lamang kay Kristo na may pag-asa sa natatanging mabuting gawa ng isang tao na matatagpuan sa persona ni Kristo na nagliligtas sa iyo sa tulad ko na makasalanan. Sa Diyos ang kalwalhatian. Manalangin tayo. Aming Panginoon, salamat po sa mensahe na inyo pong